Mission and Church Planting tayo ngayon, Lesson 3. At bago tayo darako doon sa sinabi ko last lesson na kukunin natin yung rating ng ating church when it comes to mission, ay may mga importante pa akong mga sasabihin sandali. Una, pwedeng isulat ito, a local church that does not bear with vision, faith, and power is separating itself from its intended purpose. Alam niyo, matinding statement ito. Statement ito ni Paul Branyan. Sabi niya, a local church that does not bear the burden of missions with vision, with faith, and with power is separating itself from purpose. So, the moment ng church ay hindi na niya ginagawa yung mission na napag-usapan natin, go and preach, go and make disciples. Go and preach, make disciples. That's the mission of the church. Once na hindi na natin ginagawa ito with vision, with faith, and with power, then we are separating ourselves from its intended purpose. We are separating ourselves as a church from its intended purpose. So kapag hindi na ginagawa ng church yung purpose niya, then that's the time na yung church nagiging religious. So sana, huwag tayong maging religious. Paano mangyayari yon? Kailangan tayong bumalik sa mission of the church. Go and preach the gospel and make disciples. That is our mission. Actually, pag hindi mo ginagawa yung mission mo, hindi ka masasatisfied. Hindi ka masasatisfied. Hindi ka makakaramdam ng contentment kapag hindi mo ginagawa yung mission na ibinigay ng Lord sa atin. Kasi pag hindi mo ginagawa yung mission ng Lord sa atin, then you are chasing a different mission. Na ang ibang term ng mission ay purpose. Okay, so pag hindi mo ginagawa yung purpose of the church, ay meron kang ibang ginagawang purpose. Then make sure na ang purpose na yun ay hindi kanya ipapahamak. The Apostle Peter revealed the heart of Jesus when he said, "The Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance." So, makikita natin yan sa 2 Peter chapter 3. So, 2 Peter 3 chapter 9, or chapter 3 verse God. Ito mismo yung itinitibok ng puso ng Diyos. Ay, ulitin ko, ito mismo yung itinitibok ng puso ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi niya, "The Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent." Although alam natin na hindi naman lahat maliligtas kasi meron talagang hindi tatanggap sa Lord, although ilang beses nang naiparating sa kanyang gospel, sadyang pinapatigas nila ang kanilang puso, hindi lahat talaga tatanggap sa Lord. So, hindi lahat talaga maliligtas. But, hindi ibig sabihin na hindi sila mahal ng Lord. Hindi ibig sabihin na hindi yun ang nasa puso ng Lord. Nasa puso ng Lord na lahat ay maliligtas. Dahil sila
ang bawat isa, ang bawat tao, ang bawat buhay ay kasama sa dahilan kung bakit si Jesus Christ ay namatay. Yung mga pupunta sa impyerno, actually, na-provide na ang kanilang redemption, na-provide na ang kanilang salvation, na-provide na ang kanilang deliverance, na-provide na lahat-lahat yan. Pero patuloy pa rin silang pupunta sa impyerno kasi hindi nga nila tinanggap yung ginawa ni Jesus Christ. Meron pa rin silang ibang pamamaraan para makakuha ng kaligtasan. Pinipilit pa rin nila yung kanilang sariling pamamaraan, sariling paniniwala, sariling paninindigan, sariling doktrina, naninindigan pa rin sila sa mga bagay na yan, kung kaya't sa impyerno pa rin sila tutungo, although na-provide na ang kanilang kaligtasan. So yun ang nakakalungkot sa ating Panginoon kasi iniligtas niyang tao, ginawa niyang lahat para maligtas ang bawat isa, pero meron pa rin hindi maliligtas. So hindi na kaisalanan ng Panginoon yan. Pero ako'y naniniwala na darating ang time na tayo ng Panginoon, bakit? Bakit sila napunta ng impyerno? Kaya ang importante dyan, nagagawa natin yung obligasyon natin. Dahil pag nagawa natin yung obligasyon natin, which is fulfilling the mission, then we can have confidence na humarap sa Lord. Na in case tanungin niya tayo, ikaw, Paul, bakit maraming napunta sa impyerno na tao? Ginawa mo ba ang pinapagawa ko sa iyo? Then, syempre, I can answer him with confidence. Kapag habang nandito ako sa lupa, ay ginugol ko ang aking panahon na mag-win ng souls, mag-disciples as many as I can. Okay, so, how about you? Then, from the day of Pentecost until Jesus comes again, the church's divine imperative is to tell the whole world about Him. Churches that constantly look inward become spiritually stagnant. So ito nagiging problema, no? Kapag masyadong concerned ang church na tumitingin lagi sa panloob, no? Tumitingin lagi sa loob ng church. Anong mga dapat gawin? Anong mga dapat pagandahin? Anong pangailangan ng mga current or present members? Ngayon, walang masama sa mga bagay na yan. Pero ang masama ay kung obsessed tayo sa pagpapaganda sa loob ng church, obsessed tayo sa kung anong kulay ang kortina sa month na ito, ano ang theme sa month na ito. More on siya sa panloob. Pero hindi siya nagpaplano, wala siyang kaplano-plano about reaching out. Then, ang mangyayari, ang church daw na ito ay magiging stagnant. So, anhin mo ang magkaroon ng church building na napakaganda, anhin mo ang napakagandang decoration ng isang church building kung ito naman ay stagnant. Pag sinabing stagnant, hindi lang basta stagnant yan. May mga masasabi ka kung bakit stagnant yan. May mga maaamoy ka kung bakit stagnant yan. May mga makikita ka kung bakit stagnant yan. So, ang stagnant talaga nangangamoy yan. Babaho yan. They cease to be vital, living organisms. They cease to be vital, living organisms. Alam niyo kung ang church, babalansin din niya ang kanyang sarili. Ayusin sa loob, reach out sa labas. To love the Lord your God with all of your heart, loving your neighbor as yourself, that is the greatest commandment. Go into all the world, make disciples, that is the greatest commission. Kaya nga mayroon nagsabi, the great commandment and the great commission will grow a great church. Gusto mong maging matawag na great church? Yung church na hawakan mo pagdating ng araw? Then, balansin mo. The greatest commandment, the greatest commission. Okay? At kapag nag-function siya, the greatest commandment, loving the Lord with all of your heart, one of the ways to love Him is to worship, on fire sa worship, on fire sa service.
loving your neighbor as yourself, on fire siya to love the brethren. Nagpa-function siya to go and preach the gospel, go and make disciples. Then pag nag-function siya sa ganitong bagay, the church will become vital and ang mangyayari sa kanya ay kung ano talaga yung natural na plano ng Diyos sa church. Which is to become a great church. Yan lang. Para ang church maging great, di mag-function siya sa greatest commandment and the greatest commission. Balansehin lang siya. Instead, local churches must look beyond their walls. Beyond their walls and enlarge their worldview, making every attempt to bring a spiritual difference to their communities, cities, and world. So dapat namumonitor mo yan. Every year, kumustahin mo ang church mo, paano siya nagiging influential at paano siya nakakagawa ng kanyang mission sa inyong community. Ikumpara mo ang influence ng iyong church last sa ngayon. Diyan sa inyong community, sa inyong city, diyan sa inyong kinalalagyan, sa barangay. Kumusta ang influence ng church niyo for the last 5 years compared to the present? So, dapat yung influence ng church ay patuloy na nag-i-increase. Hindi pwedeng noon kilala yung church na nagpipreach ng gospel, noon kilala ang church active sa pagdidisciple, and then all of a sudden, hindi na kilala. Kasi nawala na sa mission. Hindi, dapat every year, namumonitor mo kung ano ang influence ng inyong gawain sa inyong komunidad. At pagdating sa mission, dapat ilagay sa isip nyo, ang mission ay parang pangingisda. Maraming paraan ng paghuli ng isda. Hindi pare-parehas. Depende yan sa isda na hinuhuli ninyo. Kasi may mga isda na kailangan mo magpalaot para sila'y mahuli. Dahil wala sila sa tabi ng kung saan sa. For example, yung mga yellowfin, yung mga tuna, mga ganyan. Kailangan mo magpalaot para makahuli ng mga ganyang isda. Hindi nahuhuli sa walang risk. Kailangan kang pumunta talaga na makakaranas ka ng danger bago mo sila mahuli. Pero may mga isda na walang kahirap-hirap huliin. Halimbawa, yung mga isda sa tabang. Halimbawa, yung mga dalag, yung mga hito. O pag timingan mo lang na ang halimbawa sa mga kanal, sa bukid, timingan mo lang na bababa na ang tubig or mawawala na yung tubig, maiipon sila sa kung saan yung tira-tira na tubig, nandun lang sila. So depende sa isda na huliin mo. Pero ito yung pinaka-basic. Kung ang plano ninyo ay mamingwit lang pa isa-isa, walang problema doon kasi as an individual believer, kailangan mo talagang gawin yon. Yun yung ginagawa mo na rin yung mission as an individual pag ginawa mo yun, namimingwit ka pa isa-isa. Yan ay obligasyon natin yan. Kung gusto mo namang maki-join sa mga pangmalawakan, pangmalakihan, pangmalakasan na evangelism, then pwede kang mag-join. Pero gagamitin ko ngayon yung basic. Halimbawa, sa mga individual o mga maliit lang na group na nangingisda, isa sa mga pamamaraan nila ay gagamit sila ng iba't ibang pain. Halimbawa, kung sa fishing rod, kung fishing rod yung gamit mo, may mga namimingwit na isa lang yung fishing rod, isa lang yung string, pero doon sa bandang huli, ang dami nilang taga at iba't ibang klase ng
ng anong tawag dito, pain. So, likewise, sa pangingisda ng kaluluwa ng mga tao sa Panginoon, sometimes we need to use different hooks, and magkakaibang pain. For example, pwede mong gamitin dyan ang sports fest. Basta well-planned dapat, kasi kung hindi siya well-planned ay after lang yung mga tao sa paglalaro, then after that, walang magandang results sa church. Pwede mong gamitin ang feeding program, pero well-planned siya, kasi pagka feeding program lang, ay after lang sila sa makakain nila. So, pag ginagawa natin yan ay first step sa mission. We will preach the gospel. Ginagamit lang natin yung pain ng feeding program, ng sports fest, or any youth event na hindi naman siya mauuwi sa compromising. It's okay. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Hindi sa pagmamataas, kundi bibigyan ko kayo ng example kasi dumating yung time, nagkaroon ng time sa amin na naka-ride kami sa wave of growth sa mga teenagers. At isa sa mga nilid ng Lord sa amin na gawing pain ay tinawag naming teenage fun. So, yung teenage fun, ang aming target, well-planned siya kasi pagka hindi well-planned talaga ay masasayang yung effort. So, well-planned siya, lahat nakaplano, mga magti-testimony, mga isi-share sa event na yon. Ang pinaka-target namin dito ay mga high school students, junior high and senior high, na malapit doon sa sa church namin, malapit yung school doon. Okay, so ang ginawa naming pain is the teenage fun. Kasi ang pinaka-point namin dito, stress yung mga, lalo sa mga, ang tawag nila sa special science. Kasi stress yung mga nasa special science. Monday hanggang Friday, stress yung mga yan. So, nag-create kami ng event na kung saan pagdating ng Friday, pwede silang makapag-relax. Pwede silang ma-refresh. At effective naman. And then another na pain ay katunayan, yung aking sister ay nag-chat siya sa akin kanina na nagpaplano sila ng online medical mission. Kasi dati nagagawa namin yon nung wala pang pandemic, ay may mga medical mission. So, ngayon ay mahirap gawin. So, naisip nila na online consultation para sa mga bata. At syempre, malaking tulong yun sa mga mothers at sa mga anak nila na natatakot pumunta sa center, natatakot magpa-check up sa hospital kasi baka mas doon pa nila makukuha ang sakit, baka doon pa sila mahawa. So, natatakot sila. So, pinaplano nila sa church namin paano magkaroon ng online medical mission. Kasi sa ating panahon ngayon, talagang online. Online ang patok na patok. Kaya nga pati sa negosyo, di ba? Ang dami nagde-negosyo ngayon online. So, pwede yun. Anong pwedeng gawin mo online to fulfill the mission of the church? To go and preach the gospel and to go and make disciples. So, ang dami. Nag-sports fest kami. At ito talaga, ginagastusan to. Ginagastusan, pero well-planned. Kaya nga, sa sports fest namin, although lalaki ng ginagastos namin, yung makita ko lang, yung isang kapatiran namin, isang kabataan sa amin na talagang sa kanya sarili aaminin niya dahil lang sa basketball kaya siya nag-join sa mga Bible studies at sa church, pero ang hindi niya alam, ini-intercede na siya. At actually yung
nakahikayat sa kanya para pumasok sa team na binuo, na yun, yung bumuo ng team na yun ay hindi siya talaga talaga strong leader sa amin. Pero alam ko meron siyang charisma na makapagbuo ng isang team. Ginamit ko yun. Dahil sa akin, hindi ako after sa kanya kasi alam ko na mahirap siya. Although nag-attend na siya, pero alam ko na hindi pa siya ready to grow in Christ. May mga bisyo pa siya na ayaw niyang i-give up. So alam ko yun. Pero alam ko na meron siyang charisma. So sabi ko, hindi naman talaga gawain sa loob ng church ng basketball. So gamitin ko siya na leader sa labas. At nakabuo siya ng isang team at meron siyang isang naakay na tinutukan ko kasi nag-on fire. Hanggang sa dumating yung time na dito sa bahay, natutulog na siya dito hanggang sa na naging close friend niya yung isang binata ko. At then lahat na sila naging close niya. At ngayon, isa na siyang pulis ngayon. At syempre, mapagkakatiwalaan dahil habang hindi pa siya nag-apply na pulis, ay talagang nagkaroon siya talaga ng hunger and thirst sa Word of God. At lumago siya, hindi ko masasabing lumago siya sa lahat ng aspeto, pero lumago siya sa kanyang faith sa Lord at sa kanyang relationship sa Lord. Dahil yan sa Sports Fest. At kahit na libo-libo, kasi hindi biro yung mga Sports Fest namin, ang daming mga team yan at hindi bumababa ng 100,000 yung nagagastos namin at magtataka ka na lang kung paano na natapos yung laro na yun. Na wala kang inaasahang budget, maasa ka lang sa ibibigay ng mga donors. And then natatapos ang isang event, malakihan, malakasan na paligan ng basketball. Kung sa libo-libo na yun na nagastos at ang naging fruit lang ay yung kabataan na ito na sinasabi ko, sulit. Kasi si Lord, iniintay niya na tayo ay mag-launch ng mission activities. Kasi kung ang gagawin natin ay pure preaching kaagad, which is ginagawa din namin, preaching kaagad, pero nakita namin kasi na may mas effective na para lumapit yung mga tao, parang hindi, ang dating mo parang hindi ka nagmamakaawang mag-preach. Na parang sa mga nakikita natin na sa ibang lugar na parang kawawa yung nagpipreach tuloy dahil parang walang nakikinig sa kanya, dumadaan lang yung mga tao. Parang kawawa. Then sasabihin ng mga iba na, praise God, kahit walang nakikinig, tuloy pa rin ang pagpipreach ay para ito sa Panginoon. Okay kung ganoon. Pero para sa akin kasi, every effort dapat na ma-maximize yung effect niya. Okay lang na mag-preach na walang nakikinig, pero siguro naman mas masaya pagka may nakikinig, di ba? At yung aming style sa evangelism ay, kumbaga, binabakuran namin yung mga tao para kung nag-preach ka na, hindi na sila, wala nang kawala, kumbaga. Yung pag nag-preach ka, wala silang ibang pwedeng gawin kundi makinig. O di mas okay yun, di ba? Kahit na walang tumanggap, at least nakinig sila. O hindi man kami ang nakapag-ani, at least nakapagtanim kami sa kanila. So maraming paraan na mas wise at mas fruitful sa mga dating nakasanayan natin. Okay, walang masama. Kung nandun tayo sa old school, okay lang yun. Pero siguro, try nyo rin paminsan-minsan yung mas effective. Kasi may pagkakaiba yung being efficient sa being effective. Kumbaga ganito, don't just do the work, do it smartly. Kumbaga ganun ang ibig sabihin.
Okay? So ngayon, titinan natin, kukunin natin yung rate. Pwede yung gamitin ito personal para makita mo kung gaano ka passionate sa evangelism, gaano ka mission-minded, and then para din sa church, para makita mo talaga yung kalagayan ng church. Kasi sa akin, as an individual, gaya na sabi ko nakaraan, as an individual, okay, no problem. Medyo mataas yung aking rate pagdating sa mission. Pero sa church, mababa. Hindi ko itinatago yon. Although nagkaroon kami ng maraming beses na nag-launch kami ng mission activities, maraming mga kaluluwa ang nawin, pero in general pa rin, bagsak yung church namin when it comes to mission. Kaya nga, sa ngayon ay talagang ginagawa ko yung preparation kasi once na okay na yung sitwasyon, hindi ko pinipwersa kasi ang panahon. Ayaw kong gumaya sa mga sobrang init ng kanilang apoy ng pananampalataya na kinukontra pati gobyerno pagdating sa precaution. Nasa kanila yon, kung yun ang conviction sa kanila, kung yun ang leading ng Lord sa kanila, wala namang sigurong problema. Pero sa akin kasi ay hindi ko ini-spiritualize lahat. Kaya nang nabasa ko ulit nung nakaraan ay isang pastor nag-apologize kasi hindi nila sinunod yung sinabi ng gobyerno at nagkaroon ng outbreak ng COVID sa kanilang church. I'm very sorry, sabi niya, sa naging epekto ng aming pagiging pasaway. Hindi namin sinunod ang sinabi ng gobyerno. Kaya ganun karami ang naging positive sa mga church members namin. Hindi na sana mauuwi sa ganun kung sumunod lang sila sa una pa lang. So ako ayaw ko nang maging ganun. Ayaw kong ipahamak yung mga members. Ayaw kong ipahamak yung mga tupa ng Lord na ipinagkatiwala niya sa amin. Ayaw kong isapalaran. Kung ako lang sana ang magkakasakit at hindi sila, pwede. Pero kung ako siguro kaya ng aking pananampalataya Pero marami sa kanila hindi nila kaya. So, hindi ko pwedeng isapalaran yon. At yung isa din, nalaman ko na kailangan na daw nilang mag-gather kasi wala ng tithes and offerings. Kung yan lang ang reason, ay siguro advice ko doon sa pastor nila na magtrabaho na lang. Or dumiskarte. Huwag niyang gamitin yung church members para may maipasok na love gift sa kanya. So, nung narinig ko yun, sabi ko, ilan kaya yung mga nagpipilit na mag-open ng kanilang church sa panahong ito para lamang may tithes and offerings? Kabaliktaran kasi sa aking prinsipyo, sabi ko sa sarili ko at sabi ko sa Lord, Lord, kung ang purpose lang ay tithes and offerings, hindi na ako mag-open ng church. Hindi pera ang dahilan kung bakit i-open ko ang church building. Kung pera lang ang dahilan ay hanap na lang ako ng ibang mapagkakakitaan. Pero praise God kasi di ko alam kung ito ay agree kayo or hindi, pero sa akin ay may peace ako na gawin na hindi talaga kami kumukuha ng tithes and offerings during this pandemic. Hindi talaga. Pero may pumapasok, may nagbibigay through online sa church. At least kahit pa paano may mga nagbibigay. Pero never kong sinabi na tuloy ang pagbibigay. Never kong sinabi na tuloy ang pagbibigay ng church o pagbibigay ng tithes and offerings sa church and then yung love gift, never. Pero kinikwenta ko lang, minsan kinikwenta ko ilan ang dumarating na pera sa akin personally from
from the church, yung love gift ng mga members, nung bukas pa yung church building compared sa nung sarado na. And then, nakita ko na mas marami-rami ng konti yung naibigay na love gift sa akin galing sa mga members during pandemic. Pero never kong binabanggit sa kanila yung aking financial need. Sa iba, sa kanila nababanggit ko na thank God kasi sa totoo lang ay need ko ng finances ngayon. Sa mga iba nasasabi ko yung gano'n. Dahil totoo naman, nasa timeline kailangan ko at hindi lang para sa aking sarili, kundi siyempre para sa mga, especially ngayon na ito, pinapaganda yung setup ng pagla-live at kasama rin yung aking pagtuturo dahil online kasi yung pagtuturo sa college. So, kailangan ko ng pera dahil mahal ang mga gamit. Kagaya na lamang nito, itong microphone na ito ay 2,000 plus. 2,000 plus ito. O ito, 1,000 plus. So, marami pa akong mga in order para mas gumanda yung paggawa ng teaching. So, hindi ko hinihingi sa mga members. Hindi ko hinihingi sa kahit sino yung mga ginagamit ko dito sa pagla-live ko. Pero, ang pera tuloy-tuloy na pumapasok. So, hindi ko kailangan gamitin yung mga members para magkaroon ako ng pera na nababalitaan akong ginagawa ng iba. Kailangan nilang mag-gather, kailangan nilang mag-worship service ng Sunday kasi wala nang tithes and offerings, wala nang pera na pumapasok. Hindi ko kailangan gawin yan. Ay, mas malaki pa tuloy yung blessing na dumarating na hindi ko masyadong binabanggit yung pera. Kaya nga nalulungkot ako sa mga trending na video about tithes and offerings, about supporting a ministry. Para sa akin, hindi ko kailangan gawin yun. Kasi kung talagang guided by the Lord, then it will be provided by the Lord. Basta ginagawa mo yung mission mo, the mission of the church, go and make disciples, go and preach the gospel. Ako naniniwala na kapag ginagawa mo yon at alam mo naman na hindi ka naman pasaway sa Lord, alam mo naman na maayos yung pamumuhay mo, then everything will be provided. Everything will be all right. Hindi ka dapat mag-alala. So, yan ay challenge ko sa inyo na lalo na sa mga may ministry, sa mga pastors, na huwag niyong gamitin ng mga tupa ng Diyos para magkaroon kayo ng finances. Hindi silang tumawag sa inyo. Si Lord ang tumawag. At ang katunayan niyan ay mas nagiging blessing pa ako. Isa sa mga kapatiran natin na meron siyang wala siyang sinasabing sadya na pumunta sa akin, wala siyang sinasabing pera, pero alam ko, meron siyang financial need at dinada niya sa ibang usapan, pero hindi naman ako insensitive para hindi malaman yung kanyang pangailangan. At then sinabi ko na lang na tanggapin niya yung ibibigay ko sa kanya. So, ako patuloy ang siyang mas nagiging blessing sa mga kapatiran na alam kong talagang nangangailangan. So, sana pag kayo ay gagamitin na rin ng Lord ay huwag masyadong malaking issue yung pera. Nakakahiya sa mga nakakilala sa iyo, nakakahiya sa nakakakilala sa ministry kung dahil lang sa pera, kaya ang ministry na yun ay nabuo. Okay? So, basta ako, dahil ipinapamuhay ko ito, at kakaiba sa ipinapamuhay ng maraming kakilala ko na pastors, pero para sa akin, ito yung pinapamuhay ko kasi, kaya ito yung aking itinuturo na nakita ko naman sa ginawa ni Apostle Paul
na although tumatanggap siya ng love gift, ng support, ministry support from other believers, pero sinabi naman niya na ayaw niya maging pabigat. Kaya nga meron siyang source of income. Diba? So, nagpapasalamat ako dahil sa favor ni Lord ay nakakapagturo ako at kahit paano mayroong income na naipapasok ng aking pagtuturo. Basta sa akin, gagawin ko yung mission na pinapagawa ng Lord, then everything will follow. So, kaya i-check natin yung ating sarili at yung church natin, gaano siya on fire sa mission. Kasi kung hindi on fire sa mission, ang isang church, then talagang magkakaproblema yan financially. Sino mong church na nagkakaproblema financially, ang advice ko sa church na ito, i-check the leadership, check the whole church kung ito nga ba ay involved sa mission. At para sa individual, para sa bawat isa sa inyo, kung nagkakaproblema kayo sa financial matter, then you need to check yourself kung you are fulfilling your mission. Go and preach the gospel and make disciples. Kasi pag hindi na kayo nag-share ng gospel, wala na kayo nang-aakay sa Lord, at wala kayong dinidisciple, magkakaproblema talaga ang inyong personal life when it comes to your faith, when it comes to your relationship with the Lord. As a believer, magkakaproblema talaga ang buhay mo kapag hindi mo ginagawa yung mission mo. So, you need to wake up. Go back to the mission and fulfill it once again. At this time, you must be committed to do it consistently. Kasi pag ginawa mo yan, God will guide you, God will lead you para mas makaakay ka, mas lalo kang maging effective sa pag-win ng souls o ng mga unbelievers. Okay, so, ang i-grade ninyo sa mga questions na sasabihin ko, 20 questions ito, kaya hindi natin matatapos. Next lesson natin tatapusin ito. Pero ang i-grade ninyo, pag ito ay 0 to 5. 0 to 5. Pag 0, sulat nyo na lang para hindi makalimutan. Pag 0, ibig sabihin, no activity. No activity. Pag 0. Pag 1, yung grade, ibig sabihin, non-functioning program. May program pero hindi siya nagpa-function. So kapag ganun, yung aking naibigay na questions sa inyo, may mga program kayo pero hindi siya nagpa-function, so ang i-grade nyo yun is 1. Okay? Kung 2 naman ang inyong i-grade sa question, ay ibig sabihin poor. Poor. Ibig sabihin, nagpa-function siya pero naghihingalo. Hindi siya gaano effective. Okay? Pag 3 naman, yung grade, pag 3, yung grade nilalagay sa question na, sa mga questions na ibibigay ko, ibig sabihin fair. Okay lang. Ganun. Okay lang. Pero hindi siya masyadong problema, pero hindi rin siya nagpo-produce ng okay results. Fair lang. And then pag 4 naman, pag 4, ibig sabihin works well. Works well. Okay siya. Pero pag 5, ibig sabihin excellent. Excellent yung program, excellent yung procedure, excellent yung methods, excellent yung results. Pag 5. So 0 to 5. 0, no activity. 1, non-functioning program. 2, poor. 3, fair. Pag 4, works well. Pag 5, excellent program. So, itong gagawin natin. 2 ang gigridan ninyo. Ikaw
as an individual, and then yung church na inaatinan ninyo. Titignan natin kung gaano tayo ka-mission-minded as an individual at kung gaano ka-mission-minded yung church na inaatinan ninyo. Okay, you ready? Number 1, has our congregation been taught the eternal lostness of all who reject Jesus Christ or who die without hearing the message of salvation? Okay, na ituturo ba sa ating church tungkol sa yung mangyayari sa isang kaluluwa ng isang tao na nireject niya si Jesus Christ, hindi niya nakilala si Jesus Christ, hindi niya tinanggap si Jesus Christ, na ituturo ba kung gaano kahalaga ang kanyang kaluluwa at kung saan patungo ang kanyang kaluluwa at kung ano ang kanyang magiging eternal punishment, eternal judgment. Na ituturo ba yung halaga nito sa ating church? At sa iyo, ano ang ito ba ay napag-aaralan mo sa Biblia? Ito ba ay pinapalagaan mo? Ito ba ay nabibigyan mo ng panahon para isip-isipin? So, ano ang dating nito sa iyo? At sa inyong church. So, gradean mo yung sarili mo and then gradean mo yung church mo. Pagdating sa eternal lostness of all who reject Jesus Christ. And then, pangalawa, is regular, frequent teaching given concerning the biblical basis of missions and individual responsibility to reach a dying world. So, ganito. Regular ba na naituturo sa atin yung mga biblical basis ng ating responsibilidad para mag-reach out sa mga unbelievers? So, sa iyo as an individual, regular ba? Regular mo bang binabasa? Regular mo bang pinag-aaralan? Regular mo bang minimeditate? Na it is your responsibility to reach out. And then sa church ninyo, naituturo ba ng regular sa church? Naituturo ba sa Sunday school? Naituturo ba sa Bible study? Naipipreach ba ito ng regular sa church natin na responsibility natin as a believer to reach out to the unbelievers? 0, 1, 2, 3, 4, or 5. Rate ng sarili mo and rate ng church. Number 3. Does our church have a functioning missions team that meets at least 6 times a year and has a clear statement of purpose? Okay. So ganito. Ikaw mismo, are you involved in a mission team? Involved ka ba? Na-try mo na bang pumunta sa ibang lugar kasama ang mission team? Walang ibang purpose but for a specific mission to preach the gospel or to make disciples. Kasi pag hindi mo pa nasubukan, na-miss mo ang isang bagay na importante yung maranasan. Ako, naging active ako sa pagsama sa mission teams, iba't ibang team. Ang aking sinamahan nung ako ay binata pa. Kakalabas ko lang sa Rema, diyan ako talaga nahasa sa pagsama sa mga mission team. At ang hindi ko makalimutang sinamahang mission ay nung ako ay sumama sa isang mission team papunta ng Quezon Province. Napunta kami sa time na yon ay kalakasan ng NPA. Alam niyo yung Sariaya, tingnan niyo yung history ng Sariaya pagdating sa NPA. Grabe ang pagkaka-infiltrate ng Sariaya Quezon pagdating sa mga NPA. Andiyan pati mga pari mismo. Andiyan sila nagtago sa Sariaya Quezon. Mga pastor ng Baptist at saka ng yung
Yung parang Catholic din, pero sinasabi nila na Christian, born again sila. UCCP, yung UCCP. Diyan sa Sariaya, diyan sila na-raise up. At naranasan ko ang mag-share ng Bible study doon sa mga NPA na naglilinis ng baril, nagbabaklas ng baril. At napakatalino nila. Napakatalino nila kasi ang dating ng kanilang pag-i-indoctrinate ay hindi siya persahan. Ang galing nilang magpaikot-ikot. Ayan. Kagaya ng isang nakausap ko, sabi niya, alam mo Brad, sabi niya, kasi bata pa ako, alam mo Brad, hanga ako sa passion mo. Kalain mo, taga Pangasinan ka, nakapunta ka pa dito. Grabe yung sakripisyo mo at nagpapasalamat ako dyan. Hinahangaan kita dyan. Yung pagkakasabi lang niya, talagang mabibighani ka. At sabi niya, pinapaginggan kong mabuti yung misyon ninyo. Sabi niya, wala akong nakikitang mali. Parehas na parehas tayo. Ba, yung mga ganyan banat, no? Wala akong nakikitang mali. Parehas na parehas tayo. Pero in PE pala. At kung hindi maingat, kasi yung mga nakilala ko sa Sariaya Quezon, galing ng UP Diliman, galing ng UP Los Baños, galing ng UST, FEU, Adamson, galing ng mga galing sila sa mga malalaki at kilala na mga universidad sa Manila at sa mga kapit probinsya, sa mga katabing probinsya ng Manila ay galing sila sa mga kilalang mga universities. Pero nasa bundok sila. Ganun sila katalino. Ang tatalino, iba sa kanila lawyer. Kaya nung ako ay nag-stay din sa Zambales, bayan ng Acoje, at pagkatapos ng Acoje, nandoon ang eskwelahan ng mga NPA. Nag-stay kami doon ng 2 months ata yun. Daming NPA. Ang pumupunta doon sa eskwelahan nila, mga profesor ng UP, mga profesor sa mga lawyers, mga nag-top yan at top lawyers yan. Mga master teachers. Tatalino pero namumundok. Yan. So yan ay yung naranasan ko dyan sa Sariaya Quezon ay hanggang ngayon ay tinitreasure ko. Buti na lang. At nakarating ako sa lugar na yun, sa Sariaya, and then sa mga ibang bayan na liblib na talagang hindi na napupuntaan ng kahit ng barangay tanod nila. Pero may mga community at sila yung mga binibiktima ng mga NPA doon. Sila yung mga nare-recruit doon. Ang tatalino ng mga recruiters na ito, pero mahawak ng baril. At nung kami ay malapit na kaming umuwi, naabutan kami ng napakalakas na bagyo. Kasi yung tinirahan namin talaga, kitang-kita mo, nagliliparan yung mga yero. So, pray kami. Ang aking unang ginawa doon ay nagturo ng mga bata, children ministry. So, pinag-pray namin, pumunta kami lahat doon sa church kasi nagliparan na yung mga bubong ng mga bahay na tinihan namin. And then, bago ka uminom, kailangan ka muna mag-intercede. Kailangan ka muna mag-rebuke kasi ang pinagkukuha na namin ng tubig ay napakababaw lang na balon. At kung inom ka na, uhaw ka na, wala nang time para ipakulo, so kailangan mong inumin na yon. At minsan mayroon kang masasalok na kiti-kiti. So kailangan mong inumin at para hindi sabihin ng mga taga-roon na ang arte mo. Pero ngayon, di ko nagagawin siguro. Magbabaon na lang ako ng mineral water. Ang ganda ng experience na yan. Then, nandun na kami sa church, bumabayo pa yung bagyo. Katulad ng mangyayari mamaya. Kasi,
doon dadaan ulit. Yung malakas na bagyo ngayon, si Rolly. Dadaan sa malakas pa yung pag landfall niya sa Bicol region kasama ang Quezon province. No? So, kawawa talaga yung mga lugar na yan pagdating sa bagyo. At noon, hindi pa mabilis yung information. Hindi namin alam na may bagyo palang darating, kaya tumuloy kami sa mission. At wala kaming kaalam-alam. Aakyat kami ng bundok, ang putik hanggang tuhod. Aakyatin mo yan, then halos ilang kilometro ang pagitan ng bawat bahay. Pupuntahan mo ang bawat bahay. Putik, ulan, and then naabutan kami ng bagyo. So nagpray kami doon sa church kasi nagliparan na lahat yung bubong ng mga bahay ng mga members. So nandun kami sa church, nagpray kami hanggang sa madaling araw na humupa na yung bagyo. So hindi na damage yung church. Sabi ng pastor sa amin doon, sabi niya doon sa leader namin, alam po ninyo, sa tuwing may mission dito, sabi niya, ang church na ito nagigiba, nalalagas. Ngayon lang hindi nalagas. Ngayon lang hindi nagiba. So, yan ay nakakatuwa, nakaka-bless, dahil ginagawa ng Lord sa lugar na yon para parating ang salita ng Diyos. At yung latest na nabalitaan ko doon sa lugar na pinuntahan namin ay konkreto na yung church. Praise God. No? Konkreto na yung church. Yung head pastor nila dati ay umangat na yung buhay niya. Isa na siya sa nagpa-finance doon sa church na yon. Praise God. No? At doon sa mga lugar na pinuntahan namin ay yung church nila ay unti-unting nagiging konkreto na rin. Yeah, so nakaka-bless pag kami pinuntahan ng mission at ganoon na naging resulta ng lugar na pinuntahan mo. Yeah, so medyo napahaba yung kwento ko, pero kailangan nyo marinig. Kailangan nyo marinig kasi hindi lang basta itinuturo ko ito dahil ito yung outline, kundi talagang buhay ko ito. Ito yung buhay ko. Noon pa man, nung ako ay binata pa. Yan, at nung pag walang biyahe, yung mga mission team na kakilala ko, ako mismo, umahanap. Kasi wala pa akong church na. Wala akong church na mapag-preach yan. Okay lang. Marami namang skinita. Marami namang barangay. Marami namang zone. Maraming sityo. So bakit hindi ako magpipreach? May palengke. Sa Rema, araw-araw may evangelism. Kung hindi sa park, sa hospital, sa bilangguan, DSWD, sa school. So, bakit hindi ko isagawa yung aking natutunan sa Rema? Kahit wala akong church. And dahil sa mga naranasan ko yun, nahasa ako ng gusto. Yeah, so, punta tayo sa number 4. Mayroon pa tayong 10 minutes. Number 4, has our church conducted an annual missions or missions convention and received faith promises for at least 3 years? Okay. So, ikaw ba? Nag-attend ka ba ng convention or seminar or conference na walang ibang usapan kundi how to reach out? Or ang church niyo, nagpa-participate ba siya sa mga conference about mission? Sa church niyo mismo, nag-conduct na ba ng seminar about mission? Nagpa-seminar na ba siya about mission? Or nag-participate siya sa pag-finance ng mga mission event or mission conference? Bigyan niyo ng rate ang sarili niyo pagdating sa bagay na yan about conference or mission convention. Then, lagyan nyo rin ng rate ng church niyo. Number 5, does every family unit in the congregation participate in faith promise giving? Ganito yan. Ikaw, gaano ka ka-active pagdating sa pagbibigay, pag-support sa mga missionaries or mission event? Kasi ako nung ako'y binata pa, nilid ako ng Lord na ang ministry na
na susuportahan ko ay yung si Benihin Ministries. Maraming mga ministries na gusto kong suportahan, pero talagang sa time na yun, nilid ako ng Lord na sa Benihin Ministries ako mag-support. So, matagal din na ginawa ko, taon yun, na nagpapadala ako ng regular love gift at ini-involve ko ang church. Minsan pera ko, minsan pera ng church. Basta monthly nagpapadala kami ng offering sa Benihin Ministries. At malaking bagay yun. Kaso nga lang, nung habang tumatagal, ay hindi ko na in-involve yung church. Ako na lang, sinarili ko na lang. Pero ako'y naniniwala na kahit pa paano, sa time na yun, makita mo talaga yung genuine anointing kay Benihin sa mga time na yun. Ang hindi ko lang nagustuhan ay kuminsan ginagawa niyang yung show. Parang show lang yung anointing. Kaya may hinahampas ng jacket, tawanan yung mga tao, habang ilang beses siyang na-i-slain. Hindi ko naman ginajudge, pero para sa akin lang ay hindi kailangan maging ganon. Hindi kailangan pagtawanan yung mga ganong manifestation of the Holy Spirit. At hindi na kailangan gawing parang show yung ganon. At kahit ganon, then nilid ako ng Lord na suportahan, tuloy. Kahit na hindi ako agree sa mga ibang manifestation ng ginagawa niya, tuloy pa rin ang aking pag-support kasi nga sinabi ng Lord. At kahit pa paano, yung anointing niyon ay malaki ang na-impart sa amin. So every time na magpipray si Benihin sa television, then i-reach out ko yung kamay ko sa screen ng TV, and then lagi ko sinasabi, I receive the anointing. At hanggang ngayon, alam ko kung yung anointing na yun na na-impart sa akin ay kumikilos. Yeah, so may impartation talaga doon sa kung sino yung susuportahan mo. So, mahalaga yun. So, number 6. Bigyan nyo ng rate yung sarili nyo, yung church. Gaano ka-active sa pag-support financially? At gaano ka-active yung church pagdating sa pag-support financially sa isang mission event or sa mga missionaries? Ang hirap maging missionary sa totoo lang. Pero sa mga tinawag, hindi mahirap para sa kanila. Para sa atin na nag-oobserba kung ano ang buhay ng missionaries, ay mahirap. Pero para sa kanila na tinawag, kasi naranasan ko mission. Ngayon, dahil hindi na ako tinawag sa ganung klaseng ministry na pupunta sa remote places at babagay ka sa mga tao nandoon, dahil ako tinawag ng Lord sa ganon. Pero kung tawagin mo na sa ganon, ay magandang experience. Yung ibang culture ulit ang mapupuntahan mo. Ganda. Pero habang nandun ka, talagang makikibagay ka sa buhay nila at may mga hindi ka nakasanayang gawin na kailangan mong gawin. Which is yun ang part na mahirap. At syempre, yung immune system mo, syempre iba yung mga sakit na nandoon. Hindi pa familiar yung ating katawan sa mga sakit na yon. So, before kang pumunta, dapat yung resistensya mo malakas. Sure ka dapat na hindi ka nagpupuyat before na pumunta ka sa lugar na yon. Vitamin, syempre. So, kailangan nila ng support kasi nga, kung isipin mo, mahirap naman talaga. Although nag-i-enjoy sila, pero mahirap. Kaya kailangan nila ng support, yung prayer natin, and then financially. Para kahit pa paano, kung sobra, halimbawa, yung naibigay na love gift sa kanila or offering, sobra yung na-support, at least meron silang pambili ng vitamins nila. At least may pambili ng medicine kung kinakailangan. O pambili ng
masusustansyang pagkain para at least kung sila nasa bahay na sila na tinutuluyan nila, ay makakain sila ng masusustansya at hindi lang yung pagkain nila doon yung kinakain nila. So, kailangan nila. Kaya kailangan tayong magkaroon ng heart, puso, para suportahan yung mga pumupunta sa liblib. Kasi kung hindi ka makakapunta sa liblib na lugar, para iparating ang gospel at para mag-disciple sa lugar na yun, ay ipadala mo na lang yung mga tao sa pamagitan ng pera mo. Pero, challenge ko pa rin sa inyo, kung nagagawa ng mga NPA na i-give up ang kanilang mga trabaho, i-give up ang kanilang mga posisyon, pupunta sa bundok at doon sila magdi-disciple. Actually, ganun mismo yung ginagawa ng missionary. Sa kanila, dinudoktrinahan yung mga tao tungkol sa communism. Kasi nga, ang gusto nila, ang Pilipinas maging parang North Korea, parang maging parang China. Yan ang ipinaglalaban nila ng mga NPA. Ipinaglalaban ng mga NPA na kailangan ang Pilipinas maging parang North Korea, parang maging China. Kaya ginagamit nila ang mga iba't ibang sektor ng gobyerno, especially sa mga party list, para maisakatuparan nila yung kanilang misyon. So kung ang mga taong ito nagagawa nilang magbuwis ng buhay para gawin yung kanilang mission, duwag ba yung mga anak ng Diyos? Duwag ba yung mga Kristiyano? Daig pa ba tayo ng mga NPA? Sa kanila, give up na ang lahat-lahat. Pumunta sa bundok para magawa ang kanilang mission. Tapos mga Kristiyano, duwag. Takot mag-give up ng boyfriend. Takot mag-give up ng girlfriend. Takot i-give up yung negosyo. Pero ito, sasabihin ko sa inyo. Tapos na. Wala na tayong time. Sabihin ko sa inyo, wala kayong i-give up dito lahat ng i-give up ninyo dito sa lupa, alang-alang sa mission. Lahat ng mga yan, sabihin ko sa inyo, siksik, liglig at umaapaw. Dahil ako mismo makakapagpatunay dyan, lahat ng give up ko, dahil sa mission, dahil sa ministry, binigay ng Lord sa akin ng siksik, liglig at umaapaw. Okay, so itutuloy natin to sa susunod nating lesson, number 6 na. No? So 20 questions ito para makuha natin yung rating kung gaano tayo ka-mission-minded as an individual at saka yung church natin. Okay? You're blessed.